Ay, grabe. Yung balita ngayon. Biglang bulaga, di ba? Bulaga kasi expected natin na ang impeachment is sa bagay itong semana na to sinabi naman ni Reginald Velasco na parang ilalabas nila yung impeachment. So, ang hindi ko lang nito kasi hindi ko lang nito ini-expect na itong pang-apat na impeachment na pinasok ay ang anak pa ng presidente ang pumirma. Unang-una ang pumirma. So, dito ako na parang naano ko lang, parang para sa akin ay itong nangyari ngayon sa impeachment na parang hindi ako nagulat kasi ang impeachment na to noon pa naman to na gusto talaga nilang i-impeach ang VP Sara. Last year pa to naka-file yung iba. So hindi ko to inaasahan na si Sandro Marcos ang manguna nito. Kasi di naman natin din maano na ang tatay niya ang presidente na yun ang unang-unang nagpahayag na ayaw niya ng impeachment kay VP Sara. So hindi ko to akalain na si Sandro Marcos pala ang mangunguna nitong sa pagpirma para sa ika-apat na impeachment. Nagsunuran na lahat ang mga ibang congressman dito na 215 congressmans at saka congresswomans. Sabihin natin mans kasi ang dami naman talaga nila. So ang bali nito dapat 102 na signature pero lagpas-lagpas sila sa kuta dahil dito nga sa 215 na mga congressman ang pumirma. Ngayon, hinanap ko yung itong representative ng Bohol. Magkasunod silang pumirma dito. Si Chato, itong si Tutor, itong si Omintado, mga congressman sa Bohol. Kasi ang Bohol kasi, tatlong distrito ho yan. So mayroon silang si Chato sa first district at saka itong si Alexi Tutor, yung babae ay sa second district yata at saka yung pang third district itong si Omintado. Di ko lang nakita yung lista. Ilagay ko lang yung listahan sa pumirma. Ko lang diyan sa screen para makita nyo kung ano talaga silang pangalan totoo. Pero nandun kita ko talaga ang mga congressman sa Bohol na pumirma. Di ko alam kung bakit sila pumirma nito, porket ba si Sandro Marcos ang nanguna sa pagpirma at nagsunuran na yung mga ibang mga speaker, mga bata-bata ni speaker at itong tatlo sa Bohol ay nagsunuran na rin. So at saka ko na lang to sila gawa ng mga storya kung ano talaga ang dahilan dito. Bakit sila pumirma doon sa impeachment ni VP Sara? Involved ba pera dito mga congressman sa Bohol o ano ang inyong nasa isip dito na pumirma kayo dito? Kapalit ba dito ay sa pagpirma nyo ay para sa taong bayan sa Bohol? Parang bininta na lang din nyo ang distrito nyo sa Bohol. Kung pumirma kayo dito sa pamamagitan lang ng pera. Pero although hindi ko to ngayon bibirahin itong mga congressman sa Bohol kung ano talaga ang dahilan o anong kapalit sa kanilang pagpirma dito sa impeachment ni VP Sara. Hindi naman ako nagagalit na nagkipagsunuran to sila. Pero ayaw ko yung may kapalit. Kasi once na gusto mo na pag-impeach ng tao, ma-impeach mo itong Vice Presidente, walang kapalit. Mayroon kang sariling opinion, mayroon kang sariling pananaw na maling-mali ang ginawa ng VP Sara. So, tsaka ko na lang to gawan ng reaksyon ng husto. Bibirahin ko tong tatlo na to kung may nakikita ako na kapalit ay pera. Wag lang kayong magalit sa akin kasi pagka ako nalaman ko to na may mga pera-pera ang kapalit nito para kayo pumirma sa impeachment, ay di humanda kayo kasi nabayaran pati kaluluwa nyo kung hindi lang kayong nasa Bohol na mga congressman. Pati mga congressman na pumirma dito, kapalit ang pera nito para lang mag-impeach kayo ng Vice Presidente tapos kapalit pera, mga putrays kayo pagka nalaman namin yan. Mga walang hiya kayo. Kasi ang binayad yan, sigurado, hindi naman yan pera ng kung sino dyan sa mga congressman na nangunguna. Pera na taong bayan pa rin yan. Kaya, ito yung sinabi ko, itong pamilya Marcos, wasak-wasak talaga.
Sabihin ko talaga wasak-wasak. Kasi itong si Bongbong Marcos nagsabi pa to last year na ayaw niya ng impeachment. Sinuportaan siya ng Iglesia ni Cristo sa ginawa niyang opinion niyo na ayaw niya ng impeachment nga. Pero sa bandang huli pala, itong anak niya, si Sandro Marcos, ang nag-file sa pang-apat na impeachment. So anong tawag ko dito? Wasak-wasak sila. Pati ba naman tatay niya, presidente niya, nagsabi na may video tayo niyan. Ipapakita ko sa inyo yung video. Tuloy natin ang pag-react nito sa nangyari ngayon sa impeachment. It was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all that, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return? So napanood yung video, paki-subscribe po at saka paki-like itong video na to. Pasuyo lang para itong video na to ay ipatuloy natin na ikalat natin para makita din sa iba, i-share nyo. Facebook, TikTok, i-share nyo itong video na to para makita talaga. Lalo na dyan sa mga pumirma na mga congressman sa inyo para makita nyo kung sino ba talaga ang iba pang pumirma. 215, sigurado merong taga sa inyo yan na pumirma. Kasi 300 plus ang congressman. So mayroon na lang 215. So mayroon siguro mga kulang-kulang 100 na hindi pumirma dito sa impeachment ni VP Sara. So yun lang, slide ko lang yung video na yun. So di siya na ano doon. Di niya naalala yun. Ang sinabi ng tatay niya, ayaw niya ng impeachment kay VP Sara. Ibig sabihin itong mga Marcos, hindi ko alam kung itong presidente natin ngayon, painggan nyo lang nito sa nangyari ngayon sa budget na ang laki nitong problema, kaya dinivert nila dito sa impeachment. Yun ba yun ang ibig sabihin nito? Di ko sa akin lang tong pananaw. Sa akin lang tong nakikita na hindi kayo dinivert lang tong issue na to dito sa impeachment para itong budget ngayon na ilang bilyon na napaka tagilid na nasa nasa Supreme Court pinaresponse na to sila ni Speaker Romualdez, kaya itong si Escudero at saka si Bersamin. So hindi kaya to ginawa nilang i-divert na lang tong istorya na yun sa mga balita para ang balita doon na mapunta sa impeachment. Tapos itong budget na to maiwanan lang. Kung ito yung ginawa ng presidente ngayon na si Bongbong Marcos, sinugal na lang talaga niya ang kanyang sarili sa kakahiyan. Wala na talaga siyang mukha nito ipapakita sa mga tao kung ito yung mga mga pamilya nga niya, hindi na nga siya nirespeto. Tapos pinsan niyang buod para hindi rin sila magkasundo. Itong kapatid niya si Amy Marcos, hindi rin sila magkasundo. So anak niya ngayon ang nanguna sa impeachment. Ang tawag ko niyan, yung tatay niya hindi niya respeto. Presidente pa naman din yung tatay nito. Congressman pa naman din yung anak na to. Tapos ang laki pa ng posisyon sa Kongreso Ano ba yan siya dyan? Deputy Speaker? Tama ba? Deputy? Basta malaki ang yan. Malaki siyang posisyon dyan sa Hindi lang yan sa congressman na ultimo na congressman. Mayroon siyang pinaghawakan dyan na mga title dyan sa Kongreso. So, hindi ba niya pinakinggan ang tatay niya para di niya mapahiya yung tatay niya? Tapos ang rally ng Iglesia ni Cristo na umabot ng 2 million overall sa buong Pilipinas. Baliwala nila to. So may napanood ako kaninang video sa Saganang Mamamayan. Mukhang mayroon silang mukhang hindi na nagustuhan talaga nila yung nangyayari dito kay Sandro Marcos, itong ginawa niya ngayon na panguna dito sa may pagpirma sa impeachment ni VP Sara. Ayan yung listahan Nanguna siya diyan.
Siya ang number 1. Kaya ito yung ito yung mga istorya ngayon sa mga Marcos. Mukhang hindi na natin sila talaga pwedeng paniniwalaan kung ano man ang sasabihin nito kasi walang isang salita. Itong presidente natin, nagplano siya na ibaba ang presyo ng bigas. Pero anong nangyari ngayon? Yung 20 pesos na plano niya, hindi man lang nga lumapit doon. Hindi nga umabot ng 30 pesos ang per kilo ng bigas. Sa ngayon, ito pa rin yung pinoproblema niya. Nung siyang nagiging Department of Agriculture Secretary, ang gusto daw niya bago siya umalis, bago niya bitawan ang departamento, kailangan ayos na. Paano maayos na pagbago siya umalis? Sumambulat din yung problema ng asukal. Sumambulat din yung problema ng sibuyas. Itong nakaraan lang mga araw, kamatis, na umabot ng 400 plus per kilo. Tapos, ano pang nagiging sobrang mahal nun? Ito ngayon, mga karni na naman. So, ito ngayon yung magiging problema sa sa Senado kung ano talagang gagawin nila dito kasi break na sila ngayon eh. Bali, susunod nilang punta sa June. Di ko alam kung mag-special session sila nito, kung talagang talakayin nila to. So, hindi na, ang bola ngayon ito sa Kongreso, wala na sa Kongreso. Kasi talagang diniretso na nila eh. Kasi 215 ba naman, diretso na to. Endorse na nila sa Senado. So, ang Senado ngayon, yun ang kawawa. Kasi, sila na ngayon, ang mag-isip na kung anong gagawin talaga nila dito, kung kailan nila itatackle to. Kasi nasa kanila na ng bola ngayon eh. Hindi na to sa Kongreso. Ang Kongreso kasi kinalampag to ng rally noong nakarang mga araw. Pagdating ngayon sa Senado, di ko alam kung baka doon na naman to mag-rally ang mga makakaliwang grupo para talakayin na yung impeachment ni VP Sara. Sa akin naman, wala naman akong nito na ma-impeach talaga ang VP Sara. Wala sa akin to na wala tayong magawa. Kasi yan talaga kung batas talaga ang pairali natin, di batas talaga. So, hindi naman din natin itong pwede na sabihin nila porkit ma-impeach ang si VP Sara. Wala na ba pwedeng papalit sa kanya na magiging boses din sa ating mga Pilipino na ayaw niyang ganitong klaseng pamumuno na sobrang garapalan sa korupsyon. Di naman ko naniwala na walang isang tao din na titindig dito. Mayroon, sigurado ako niyan. At saka hindi pa natin ito alam kung ano talaga ang mangyayari nito. Kasi ang mga tao ngayon nag-iisip na. At saka si VP Sara wala pa dito siyang mga reaksyon talaga kung ano talaga ang pwede nilang gawin. Mayroon na siyang mga statement daw, pero hindi ko pa nakikita kung ano talaga yung statement niya. So, ganun pa rin. Abang-abang pa din tayo sa nangyayari ngayon na ang laki itong twist na nangyari kasi ito ba naman si Sandro Marcos ang nanguna dito sa impeachment na pang-4. Kaya pala na talagang itong Reginel Velasco, tinago niya man yung tatlo para yung pang-4, yun pala yun. Tapos imposible naman ang sabihin ng mga tao na hindi alam ng presidente na yung anak niya ang magiging nangunguna dito na magpa-impeach sa vice presidente. Imposible yun na hindi niya alam. Tawag ko niyan is paralyzed naman ng tatay pag ganito na hindi sila nag-uusap. At hindi siya kinausap ng anak na akong manguna dito sa pagpirma ng impeachment ni vice presidente na to. Kasi kailangan to i-impeach natin. O nagsalita to si Sandro Marcos o wala din siyang pakialam. Ay, bahala ka dyan. Ikaw na bahala dyan. Kontrolado naman talaga nila ang Kongreso kasi si Sandro Marcos, anak ni Bongbong Marcos, si Speaker, pinsan nila, tiyuhin ni Sandro Marcos. May isa pang si Amy Marcos, isa rin to na ayaw niya ng impeachment nga. Pero ito na, tuluyan ng warak talaga. Duterte, Marcos, tuluyan na talaga silang punit-punit talaga. Pati itong pamilya ni Marcos, tuluyan na rin, na windang-windang na to sila. Di na nila kung sino talaga ang susundin dito. Presidente bang walang isang salita? Yung anak nito ngayon ang namumuno nito. Kaya, unang pinatalsik ni Sandro Marcos itong si Saldico. Ngayon pala, ang impeachment, siya rin palang nanguna.
So, ito si Sandro Marcos ngayon, ano kayang balak nito sa sarili niya? Delikado na to, baka si Martin Romualdez paalisin niya, gawin niya, ano to niya, ipatalsikin sa Kongreso, magiging speaker to bigla to si Sandro. Wala, ito yung mga taong walang delikadisa. Ito mga Marcos, sa totoo lang ha. Walang mga delikadisa. Hindi na ako galit na i-impeach nila sa Kongreso. Impeach na sa Kongreso si VP Sara eh. Ang bulan na nga ngayon, nasa Senado na. Kaya nga lang, di natin alam sa ibang mga senador kung sino ang papabor, sinong hindi. Meron namang siguro kung hindi papabor dyan, si Bato de la Rosa, si Bongo, Robin Padilla, yan yung sureball ako dyan na hindi talaga papabor. Pero yung tatlo na yan, sila lang hindi papabor. Tapos majority ang pipirma maano dyan na ma-impeach. Bye-bye na Sara. So, depende to sa mga anong rule nila dyan gagawin, anong mga ground daw sa impeachment. So, titingnan pa nila kasi ito, parang kaso din yan eh. Mag-hearing yan eh. So, sundan natin yung hearing ng impeachment ng Vice Presidente. Ma-impeachment to siya, sigurado ako na mayroon pang panibagong Inday Sara na para siya ang haharap itong pangulimbat ng pera ng taong bayan. Sana hindi to dinivert lang tong issue ngayon, itong nangyari ngayon sa PhilHealth at saka itong sa PhilHealth at saka itong sa budget ng 2025 na garapalan talaga.